Ang ulan sa labas ng naglalakihang bintana ng Regalado Tower ay tila sumasabay sa bigat ng nararamdaman ni Gerald Regalado. Sa edad na 30, siya na ang itinuturing na golden boy ng Philippine business industry. Hawak niya ang lahat, kapangyarihan, salapi at impluensya. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling suit ay isang amang hirap na hirap abutin ang loob ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Sophie. "Sir, narito na po si Bianca." Mahinang wika ng kanyang sekretarya. Tumayo si Gerald at hinarap ang babaeng pumasok. Si Bianca. Siya ang yaya ni Sophie sa loob ng 2 taon. Simple lamang ito. Laging nakapusod ang buhok at walang kolorete sa muka. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at talino. "Maupo ka, Bianca." Seryosong saad ni Gerald. "May kailangan tayong pag-usapan. Isang seryosong bagay." Kinabahan si Bianca. "May nagawa po ba akong mali, sir? Tungkol po ba ito kay Sophie?" Umiling si Gerald. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa mesa. "Kailangan ko ng asawa, Bianca. Sa loob ng 3 buwan, ang lolo Melchor ay nagtakda ng kondisyon. Kung hindi ako magpapakasal, bago ang kanyang 80 kaarawan, ang shares ko sa Regalado Group ay mapupunta sa aking pinsang si Marco. At alam nating pareho, nasisirain lang ni Marco ang kumpanya." Napakurap si Bianca. "Pero ano pong kinalaman ko rito?" "Ikaw ang gusto ko, Sophie. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko." Diretsyong sagot ni Gerald. "Babayaran kita ng 10 milyong piso. Magpanggap kang asawa ko sa harap ng aking pamilya at ng media. Pagkatapos ng 3 buwan, magdi-divorce tayo ng tahimik at mayroon ka ng sapat na pera para sa operasyon ng iyong ina sa ibang bansa." Natigilan si Bianca. 10 milyon. Iyon ang halagang kailangan niya para mailigtas ang buhay ng kanyang ina na may malubhang sakit sa puso. Ngunit ang magpanggap, ang magsinungaling. "Bakit ako, sir? Maraming magandang modelo at socialite na handang maging asawa nyo." Tanong ni Bianca. "Dahil hindi nila mahal si Sophie." Malamig na tugon ni Gerald. "At dahil alam kong hindi mo ako pagnanakawan o gagamitin. Negosyo lang ito, Bianca. Isang kontrata." Matapos ang mahabang katahimikan, tumango si Bianca. "Tinatanggap ko po ang alok niyo, sir. Sir Gerald. Para po sa nanay ko. At para po kay Sophie." Sa loob ng sumunod na 2 linggo, dumaan sa matinding transformasyon si Bianca. Tinuruan siya ng tamang kilos, pananalita, at binihisa ng mga mamahaling designer clothes. Noong gabi ng engrandeng pagtitipon sa Hacienda Regalado, lula ang lahat ng bumaba si Bianca sa hagdan. Suot ang isang emerald green gown na lalong nagpapaangat sa kanyang natural na ganda. "Sigurado ka ba dito, Gerald?" Bulong ni Don Melchor habang nakatingin kay Bianca. "Ang sabi mo ay dati siyang yaya?" "Siya ang babaeng nagpabago sa akin, lolo." Pagsisinungaling ni Gerald habang mahigpit na nakahawak sa baywang ni Bianca. "Siya ang liwanag ng buhay namin ni Sophie." Ngumiti si Bianca, bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. "Isang karangalan po na mapabilang sa inyong pamilya, Don Melchor." Sa mga sumunod na linggo, tumira sila sa iisang bubong sa mansyon ng mga Regalado sa Tagaytay. Doon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang negosyo ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Gabi-gabi, bago matulog, nagkakausap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at takot. Isang gabi habang nagkakape sila sa beranda, naglakas loob na magtanong si Bianca. "Gerald, bakit ka naging ganito kalamig? Alam kong mahal mo si Sophie, pero parang may pader sa pagitan nyo." Huminga ng malalim si Gerald. Nakatingin sa malayo.
Pumanaw ang asawa ko nung isinilang si Sophie. Sinisi ko ang sarili ko. Akala ko, kung hindi ko siya minahal ng sobra, hindi masakit. Kaya natakot ako. Natakot akong magmahal muli dahil ayaw ko nang mawalan. Hinawakan ni Bianca ang kamay ni Gerald. Hindi kasalanan ang magmahal, Gerald, at hindi kasalanan ang mabuhay muli. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang kontrata, walang pera, tanging dalawang kaluluwang naghahanap ng kalinga. Ngunit bago pa man magkalapit ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang telepono ni Gerald. "Sir, nawawala si Sophie!" Sigaw ng bodyguard sa kabilang linya. Ang lahat ay nagkagulo. Ang akalang simpleng laro ng pagpapanggap ay nauwi sa isang bangungot. Dinukot si Sophie ng mga tauhan ni Marco, ang binsa ni Gerald, na desperadong makuha ang mana. "Gerald, gagawin ko ang lahat. Mahanap lang natin siya." Umiiyak na sabi ni Bianca. "Dito ka lang, Bianca. Mapanganib," utos ni Gerald. Ngunit hindi nakinig ang babae. Dahil sa kaalaman ni Bianca sa mga paboritong taguan ni Sophie at sa ilang impormasyong narinig niya mula sa mga tsismosong katulong na tauhan pala ni Marco, natunto nila ang isang lumang warehouse sa labas ng Laguna. Sa gitna ng tensyon, muling nagpakitang gila si Bianca habang nakikipagnegosasyon si Gerald sa mga armadong lalaki. Palihim na pumasok si Bianca sa likod, gamit ang kanyang talino bilang isang babaeng lumaki sa hirap at sanay sa diskarte. Nalinlang niya ang gwardya at nailabas si Sophie. Ngunit bago sila tuluyang makatakas, isang putok ang umalingaw-ngaw. "Bianca!" sigaw ni Gerald. Tumama ang bala sa balikat ni Bianca habang pinoprotektahan niya si Sophie. Mabilis na rumesponde ang mga pulis at nadakip si Marco at ang kanyang mga tauhan. Agad na dinaluhan ni Gerald si Bianca na dugo ang nakayakap pa rin sa bata. "Bakit mo ginawa yun? Pwedeng matapos ang buhay mo." Galit na may halong takot na tanong ni Gerald habang isinasakay sila sa ambulansya. "Dahil hindi na ito bahagi ng kontrata, Gerald," nangihinang sagot ni Bianca. "Mahal ko si Sophie at mahal kita." 3 araw matapos ang insidente, nagising si Bianca sa isang marangyang silid sa ospital. Sa tabi niya nakaupo si Gerald. Hawak ang kanyang kamay. Si Sophie naman ay mahimbing na natutulog sa sofa. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Gerald. Malambot na ang kanyang boses. Wala nang lamig. "Maayos na ako. Ang nanay ko, ang operasyon niya." Pag-aalala ni Bianca. "Tapos na. Maayos na ang lahat. Inilipad na siya sa Amerika kahapon at matagumpay ang procedure," sagot ni Gerald. Huminga ng maluwag si Bianca. "Salamat, Gerald. Ngayong tapos na ang lahat, palagay ko ay kailangan ko na rin mag-impake. Tapos na ang 3 buwan." Kinuha ni Gerald ang kontratang pinirmahan nila noon sa harap ni Bianca. Dahan-dahan niya itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso. "Gerald, anong ginagawa mo? Paano ng shares mo? Paano ng kasunduan?" Gulat na tanong ni Bianca. Lumapit si Gerald at lumuhod sa tabi ng kama ni Bianca. Inilabas niya ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may dambuhalang brilyante. Isang heirloom ng pamilya Regalado. "Ayaw ko na ng kontrata, Bianca. Ayaw ko na ng pagpapanggap," wika ni Gerald habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Noong akala ko ay wala ka, doon ko na-realize na ang lahat ng yaman ko ay walang silbi kung wala ka sa tabi ko."
Hindi kita binayaran para maging asawa ko dahil sa mana. Gusto kitang maging asawa dahil ikaw ang kumumpleto sa amin ni Sophie. Naiyak si Bianca. Pero Gerald, yaya lang ako. Maraming sasabihin ng mga tao. Hayaan mo silang magsalita. Sa loob ng Lolo Melchor, ikaw ang bayani ng pamilyang to. At sa mata ko, ikaw ang babaeng habang buhay kong mamahalin. Deklara ni Gerald. Bianca, hindi na ito negosyo. Totoo na ito. Will you marry me? For real? This time? Sa gitna ng luha at ngiti, tumango si Bianca. Oo, oo Gerald. Mahal na mahal kita. Isang taon matapos ang kanilang engrandeng kasal, isang malaking revelasyon paang niyanig ang kanilang mundo. Habang iniaayos ni Bianca ang mga gamit sa attic ng mansyon ng kanyang biyanang si Don Melchor, nakakita siya ng isang lumang litrato. Ito ay litrato ng isang batang lalaki at isang batang babae sa isang ampunan. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, Gerald at Bianca, 1998. Agad niyang ipinakita ito kay Don Melchor. Ang matanda ay napangiti ng makahulugan at huminga ng malalim. Lolo, ano po to? Tanong ni Bianca. Si Gerald ay isang malungkot na bata. Pagkatapos ng aksidente ng kanyang mga magulang, panimula ng matanda. Dinala ko siya noon sa isang outreach program sa ampunan kung saan ka lumaki bago ka kinuha ng mga kamag-anak mo. Sinabi niya sa akin noon, Lolo, gusto ko pong pakasalan ng batang babaeng ito paglaki ko dahil siya lang ang nagpatawa po sa akin. Pero dahil sa sobrang yaman at gulo ng buhay namin, nakalimutan niya ang pangakong yun. So, alam niyo po? Gulat na tanong ni Gerald, nakapapasok lamang sa silid. Noong kinuha mo si Bianca bilang yaya, nakilala ko kaagad siya. Pag-amin ni Don Melchor. Kaya ako ginawa ang kondisyon sa mana. Alam kong kailangan niyo ng tulak para mahanap ang daan pabalik sa isa't isa. Ang fake marriage na naisip mo, Gerald, ay plano ko talagang mangyari. Hindi para sa pera, kundi para sa inyong dalawa. Nagyakap sina Gerald at Bianca. Hindi makapaniwala ng tadhana ay matagal na palang naghahabi ng kanilang kwento. Ang bilyonaryong binata at ang magandang yaya ay hindi lamang pinagtagpo ng pera o ng isang kontrata. Sila ay pinagtagpo ng isang pangakong binitawan sa ilalim ng puno ng mangga sa isang ampunan. Maraming taon na ang nakalipas. Sabi ko na nga ba, pamilyar ang ngiti mo, sabi ni Gerald habang hinahalikan ng noo ng asawa. At sabi ko na nga ba, ikaw ang batang laging sumisinghot noon at umiiyak. Biro ni Bianca na nagpatawa sa kanilang lahat. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami na ang pag-ibig ay hindi nakabase sa titulo, sa yaman o sa kontrata. Dahil sa huli, ang puso ang laging nakakaalam kung sino ang nararapat na manatili. At si Sophie, ngayon ay hindi na lang yaya ang turing niya kay Bianca, kundi isang tunay na ina, nagtuturo sa kanya na sa mundong puno ng pagkukunwari, ang pinakamalakas sa sandata ay ang isang tapat at nagmamahal na puso. Sa Hacienda Regalado, ang ulan ay tumila na at ang bahaghari ay nagsimulang sumilip, simbolo ng isang bagong simula na wala ng hangganan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Maki-comment naman sa baba kung anong iyong natutunan.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.